po na malakas. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesus. Napakabuti ng ating Diyos. No? So yan, bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, sa huling bahagi, na tinatawag na mensahe. Tayo po yung manalangin ng maikli, mga kapatid. Kaya ako yung mga nalangin. Ama namin, napakabanal mo. Panginoong Hesus, salamat po. Salamat sa katagumpayan mo. Sa aming buhay, Panginoon. At Banal na Espiritu, salamat sa walang sawa mo pagpapatubay sa amin. Sa kabila ng aming mga kamalian, pagkakasala, Panginoon. Patawarin niyo kami yung lubos na nagpapakumbaba. Hindi kami karapat-dapat. Maging ako man, Panginoon, sa harapan ng pulpitong ito. Alam niyo ang aking kahinaan. Alam niyo ang mga nagawa ko na pagkakasala sa isip, sa taas, sa gawa, Panginoon. Lumalapit kami ngayon at nagpapalinis, Panginoon. Dahil kayo ay banal. Panginoon, gusto niyo ay kalugod-lugod sa inyong harap. Sa oras na ito, dalangin ko po, na itago niyo ako sa inyong banal na likuran. At kapangyarihan, karunungan mo lang ang makita. At dalangin ko sa bawat makikinig. Maging sa labas man o loob ng panambahang ito, Panginoon, buksan niyo patuloy ang puso at mga isip ng bawat isa. Na patuloy naming namnamin yung mga salita mo, Panginoon. Sa pagpapatuloy namin sa katwirang ito, na patungo sa kabanalan, Panginoon. At dalangin ko, pagpalain yung bawat isa na narito ngayon at bawat pamilya na aming nirepresenta. Baunin namin itong mga aral na aming matututunan, Panginoon. At makita ka, Panginoong Jesucristo, sa aming mga buhay, kahit paunti-unti. Pinagpapasalamat namin ang kaligtasan ito na maibabahagi namin sa iba pa. Salamat, Lord, dahil ikaw ang tumawag sa amin. Sa kabila ng mga nagawa namin, grabe ka magmahal, O Diyos. Hindi namin masukat ito at hindi matatawaran. Lahat ng pasasalamat, lahat ng kapurihan, lahat ng pagsamba, Panginoon. Hindi namin kailangan ng dahilan para ibigay sa inyo lahat. Kasi ikaw may karapat dapat sa lahat ng iyon. Kaya, Panginoon, wala kaming masabi kundi salamat. Alam niyo ang mga bukas namin, alam mo ang buhay namin. Hawakan niyo kami patuloy, Panginoon, hanggang wakas. Huwag niyo kaming hayaan mabalik sa ibang mga bagay sa mundong ito. Tulungan niyo kami patuloy. Muli, pinagkakatiwala ko sa inyo ang aming mga buhay. At kalooban mo lang nawa ang maganap hanggang kamatayan namin, Panginoon. Salamat, Lord. Binabalik namin sa inyo ang pinakamataas sa kapasalamatan, kapurihan at pagsamba. Sa pangalan ng aming nag-iisang dakilang Diyos at Panginoong Jesucristo. Amen. Yan. Grabe, no? Grabe yung mga nangyayari ngayon. Kung ano-ano. Yung balita sa social media. At yung mga tao naman, sobrang clickbaited. Diba? Mga katil, hiwalayan. Pero di naman ako nadadala sa mga ganun. Nakakalungkot lang din. Diba, ako bilang tao, hindi naman ako fan ng mga yun. Pero, pag inisip mo, diba, sayang 11 years, or more than 11 years, diba? Sayang. Kasi, hindi ko sinasabi na tayo, na mga Kristiyano, ay righteous before them. It is God who sees us na kanyang mga tagasunod, kung tayo nga ba talaga ay mga matuwid, diba? Pero salamat na lang, bonus na lang yon sa mga tao makita sa atin na tayo ay matuwid. Dahil kay Kristo yon, mga kapatid. So yan. Bago tayo magsimula sa ating tatalakayin, may papakita akong dalawang larawan. At makakita na kayo dyan ng, makakuha na tayo ng clue dyan. Sige po kapatid, paki-flash. Yan. Ano kayo napapansin nyo dyan? At saan ba natin ma-apply yung makikita natin sa larawan? Ano pang meron dyan? Saan ba yan madalas makita? Business. Diba? Sabi dyan, I'm calling upstairs for the latest figures. Tapos, lumampas sa ceiling yung yung sales, diba? Ano pa? Pangalawa po, paki-flash kapatid. Yan. Ano kaya, medyo malabo na yun. Pero, may kita natin dyan, ang dami niya na palang ginawa. Pero, may tinuturo yung kasamahan niya na may kulang siya. Yun, ano yung nakikita niyo sa kabila na dartboard? Ano yung nakasulat? Love. Diba? Yan. May kulang, diba? So yan, gayon pa man sa dalawang bahagi na pinakita ko, dalawa kasi yan.
literal at spiritual. Sa larawan na yan. So ano ba mayroon dyan? Paki-flash nga po ang ating tema. Ma-connect natin. Pakibasa po ng sabay-sabay, mga kapatid. Kapakinabangan hanggang kamatayan. Yan, ano ba yung word na kapakinabangan? Saan ba natin yan makukuha? Ano ba yung salitang pakinabang? Halimbawa na lang sa mga magulang at mga anak. Di ba? Madalas natin marinig yan eh. Ako dati. Hindi pa ako Christian, pasaway talaga ako. Sabihin sa'yo, pag di ka sumunod sa utos, wala ka talagang pakinabang. Di ba? Di ba, pag sinabing pakinabang, yung magbe-benefit yung isang tao sa'yo. O kung sa trabaho man, magbe-benefit yung company sa'yo. Saan? Sa talento, kakayahan mo. Di ba? Yun po yung sinasabing kapakinabangan o gains. Ibig sabihin, it's dalawang side po yun. It's either makinabang ka na mabuti at makinabang sila sa'yo. Diba? Dalawa po dapat yun. So, hindi lang ikaw yung makikinabang. Nangyayari kasi ngayon, madalas, mga kapatid, napansin ko lang sa mga ibang katrabaho ko, hindi naman lahat. Madalas silang makinabang. Ayaw nila, napapakinabangan sila. Hindi sa trabaho yung usapin sa ibang mga bagay, outside the job, or outside work yung pinag-uusapan natin. Sa mga paraan, di ba? Gusto nila, yung isa, magpapainom ka, magpapapulutan ka. Parang gusto lang nila makinabang sila doon sa isang gawain na pinagsasaluhan nila. Ano pa? Sa sigarilyo. Doon ako naiinis Kasi alam mo yung mga tao, gastos sila ng gastos sa bisyo. Halos kalahati ng sahod nila napupunta sa bisyo. Tapos nakakasakit pa sila. Di ba? Nakakalungkot. Pero, ano ba yung makikita natin dito? Pakiflash nga po ang ating teksto, mga kapatid. Pakibasa po sa mga taga-Filipos 1:21. Pakibasa po na sabay-sabay. Sapagkat sa ganang aking, ang mga buhay ay Kristo, at ang mamamatay ay Yan. Sino nagsulat dyan? Sinulatan niya yung iglesia ng Filipos o Philippians. Sabi dyan, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Bakit niya nga ba nasabi yan? Ano ba yung ibig sabihin ni Apostol Pablo na ipabatid sa mga nasa Filipos? Ano ba yun? Ibig sabihin niya, nung inaral ko po yan, kung bakit niya nasabi yan, wala na siyang pagpapahalaga sa kung anong meron sa mundong ito. Yung buhay niya mismo, hindi niya na sarili. Yung buhay na ni Kristo, yung ginagaya at kinokopya niya, yun na yung pinapanatili niya sa buhay niya. At yung mamatay pa siya mismo, saan yan? Maraming bagay yan. Yung pinag-usapan niya. Hindi lang mamatay literal Marami po yung nakapaloob dyan, mga kapatid. Mamatay. O sabihin natin mamatay siya during paglilingkod. Pero may nakita po ako dyan. At salamat sa Diyos sa mga nakita ko na. Ano yan? Yung pagiging makasarili niya. Pasok yan dyan. At yung mga gusto niya sa mundo. Marami kasing Christian ngayon, puro compromise. Nakakalungkot. Kasi, sasabihin naman nila, di naman kami nakiki-celebrate, nakikisabay lang. Anong tawag doon? Nakikigaya ka na rin. Diba? Kagaya ng mga bawal kainin. Lalo na yung tubo na yan. Sasabihin nila, panglumang tipan yan di naman, pinanalangin mo naman. At saka, hindi naman nanggagaling yung sa kinakain mo yung nagpapadumi sa'yo. Hindi nga nanggagaling Hindi ka pa nga kumain, madumi ka na Diba? Nakaka-ano lang, minsan nakaka-trigger yung mga sinasabi ng mga ganon, na Christian daw sila kuno, pero hindi nila nababasa yung sinasabi sa mga gawa, 15:20, na pinagbawal mismo nila Pablo yung pagkain ng dugo. Diba? Nilalaban pa nila. Ano pa? Ano pa yung mga dapat natin makita dito? So yan, sa unang bahagi natin, pakibasa po mga kapatid. Ang makikinabang dahil sa katwiran, kabanalan at katapatan. Nino, sino ba yung sinasabi niya na dapat may katwiran, kabanalan, at katapatan? Sino ba yan? Mga kulto ba yan? Hindi. Mga tagasunod ni Kristo. Tayo mismo, mga kapatid, na sumusunod kay Kristo. Alam naman natin, naunawaan naman na natin yun yung pagsunod kay Kristo. Pero may malalim yun. May malalim na dapat talaga nating maunawaan at isabuhay. Di lang kasi basta yun, kagaya nga po sa Sunday school kanina, di ba? Hindi yung simba-simba lang. Ako man, di ako exempted dito. Lagi akong kasama mga kapatid. Hirap nga ako mag-study, bakit? Hindi ko sinisisi yung assignment Salamat sa Diyos at nakakapagsalita ako sa harapan ninyo ngayon.
Ang hirap talaga ng buhay ngayon. Trabaho pa lang at yung mga kasama mo, walang Diyos. Paano? Isa lang naman daw yung Diyos. Nag-iinuman pa sila ng salita nun. Nakaka-trigger na nakakalungkot para sa side ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Na akala nila yung salitang Diyos, pangalan na Diyos, ay mabibili nila. Kumbaga, may ginawa naman ako mabuti, di man ako masamang tao. Yung ginagawa mo, and yet, yung ginagawa mo ano? Nagbibisyo ka, nagdodroga ka, ano? Sinisira mo ang katawan mo. Diba? Basta patuloy lang tayo, magpakita sa kanila na may Kristo tayo. Hindi natin kailangan ipilit sa kanila. Na, ito, tanggapin nyo to, ito, kunin nyo to. Basta tayo magpatuloy po na manalangin para sa kanila at ituring sila na isa sa atin kahit hindi pa sila nakakasama dito sa ganitong gawain. So yan, ano po dyan yung una? Ang Diyos. Yan, si God ang makikinabang. Unang-una. Bakit nga ba? Paki-flash nga po sa mga taga-Pilipos. 1:11, pakibasa po mga kapatid. Mga puspos, bunga ng kabanalan, na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Ang linaw. Sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Yung pakinabang mo. Kung bakit ka dapat maging makatwiran at banal na tagasunod ni Kristo. Kasi si Kristo yung ating pinaglilingkuran. Kung bakit tayo naging Kristiyano, we are after that. Hindi tayo puro blessing lang. Kung pinagpala tayo ng ating Diyos, napakabuti ng ating Diyos, hindi ka naman niya sisiruin eh. Basta sumunod ka lang. Ang nakikita ko sa mga karamihan ng churches yun, puro sila rejoice, blessing. Nasaan na yung nais ni Kristo na dapat ginagawa natin ngayon? Yes, mahirap ang buhay. Pero sana maintindihan natin, maunawaan natin. At salamat sa Diyos, itong church na to, hindi man tayo ganun kalaki at karami, meron tayong pagkakaisa at pinagkakaisahan. Amen po ba? Yun ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, nasundin natin si Kristo. Gayahin natin siya. Diba? Sabi niya na mga puspos ng bunga ng kabanalan. Ano ba yung bunga ng kabanalan na yun? Sa pananampalataya mo kay Kristo, sa pagsunod mo. Amen. Yun po yun. O yan. So ano pa? Pangalawa? Yan. Tayo na yan. Kung magbe-benefit ang Diyos dahil sa katwiran natin bilang Kristiyano, tayo din. Siyempre, hindi lang ang Diyos. Tayo din sa ikabubuti natin. Ano nga ba yun? Paki-flash nga po kapatid. Yan. Pakibasa sa unang mga taga-Korinto 9:25. Sabay-sabay po pakibasa. Ang bawat tao na nakikipaglaban sa kapalaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Ginagawa nila ito upang masipagtamo ng isang putong na may pagsasira, ngunit tayo'y iyaong walang Nga, medyo malalim yung pagkasalin. Pero, ang pinupunto dito ni Pablo, ng Apostol Pablo, yung mga tao nga, di ba, nakikipagpaligsahan. Dahil sa corona, kung gintuman yon, may diamante, o kung anumang klaseng corona yon o medal, pinaghihirapan nila yun, halos magpatayan sila. Hindi lang boxing o karera. Di ba? Lahat sila may pinagpe-preparan, may pinaghahandaan. Ano yun, sinasabi dyan, nakikipaglaban sa mga palaro ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Yung mga bawal sa kanila, kagaya ng mga nakaraan, di ba, na ituro na ito, yung Randa Race, di ba, yung mga topic natin na gano'n, salamat po sa Diyos. At ito, nakikita natin dito, yung mga pagpipigil nila sa sarili. Dati, gusto nila mag-yosi o kumain ng mga matatabang mga pagkain, inom ng mga soft drinks, ano pa, yung mga maaaring makasira sa katawan. Yung gagawin nila, papalitan nila ng puro protein, gulay at prutas, tapos tamang diet, di ba, exercise, hanggang sa sila ay maging qualified. Di ba, ganun po. Ako sa boxing, share ko lang ulit. Napakahirap talaga ng boxing. Isipin mo ilang buwan, almost 3 months, puro basics lang yung tinuro sa akin. Di mo na ako tinuruan ng puput. Chop straight ka muna, tamang balance ka muna bago ka matuto. Tapos right stance kasi may stance ang boxing. Dapat hindi ka doon hindi ka nakatayo lang. May right stance ka. So yung natutunan ko po doon, na-apply ko sa kahit sa trabaho ko kasi alam ko yung hirap ng trabaho namin. Na mismo, magbubuhat ka mula first floor hanggang 4th floor.
Semento, buhangin, wala pang mag-aatang sa'yo, walang mag-aan sa'yo. Pero salamat sa Diyos, mayroon pa rin akong lakas para magawa ko yung mga ganong trabaho. At hindi ko pinagmamalaki na nagagawa ko yun. Pinagpapasalamat ko sa Diyos, kinakaya ko yun. Ang hirap kasi, alam naman natin kapatid, di ba? Ako wala akong tinapos. Pero pinagpapasalamat ko sa Diyos, meron ako kahit papaano kakayahan na magampanan ko yung mga ganong bagay kasi may pangangailangan nga tayo, di ba? At pagpasalamat na natin sa Diyos kahit hindi tayo ganun mala Bill Gates, mala kung sino mang mayaman na yan. Di ba? Tayo ay malakas, hindi nagkakasakit basta-basta, at laging ligtas. Kaya yun, makikita natin dyan kapatid, yung ating ginagawa sa ating takbuhin buhay Kristiyano, isa lang, makakamit natin. Di ba? Yung crown of life. Yun yung kaligtasan natin. Yes, binigyan na tayo ng kaligtasan, kagaya ng Sunday School kanina. May kaligtasan na tayo, hawakan natin, ipamuhay natin. Put some effort in doing the good works. Kasi yung good works, yan nga yung isusukli mo sa Diyos eh. Binigyan ka niya, niligtas ka na niya. Binigyan ka na niya ng kaligtasan sa krus ng Kalbaryo. Bago ka pa ipinanganak, nandun na nakalapat yung kaligtasan na yun. Ang gagawin na lang natin, sukulian yun. Kahit hindi maabot yung standard, ang nais ng Diyos, yung puso mo na nagsasalita sa buhay mo. Yes, amen. Amen po ba mga kapatid? Yung tayo mismo kumikilos na hindi sa pilitan, hindi sinasabi ng leader, hindi dahil narinig mo sa kung ano ng sekta. Dahil nais mo gawin yung gusto ni Kristo. Amen po ba? Ganun po yun. Mahirap ang buhay Kristiyano. Ako, personally, as my testimony, ang hirap, lalo na yung mga kasama mo, unbeliever. Kagaya nga na nakaraan, share ko lang, nasabi ko. Ayun, sabi nga na, isa lang naman yung Diyos eh, sabi ko, alam nyo, walang relihiyon kasi makapagliligtas eh. Alam ko yung totoo, at doon ako. Si Kristo lang ang paglilingkuran ko. Sasabi nila, basta isa lang yung Diyos. Isa lang. Kamusta naman yung Diyos mo? Pinaglilingkuran nyo ba? Hindi ko sila kinokondem, mga kapatid. Nakakapagtanong ako sa isip ko na bakit ganun yung sinasabi nila, and yet, hindi naman nila ginagawa yung gusto ng Diyos na sinasabi nila. Sino ba talaga ang Diyos yung sinasabi nila? Diba? Pero tayo bilang Kristiyano, hindi tayo nakikibaka ayon sa laman. Ang dami natin pagpipigil sa sarili. Nilalabanan natin yung mga gusto natin at yung kasalanan at yung kaaway. Diba? Yun yung gusto ng Diyos. Tumindig ka hanggang wakas. Makikinabang ang Diyos at ikaw din. At ano pa? Pangatlo. Ang ibang tao. Bakit nga ba? Bakit nga pa ibang tao? Diba? May inatang natungkulin ng ating Panginoong Hesus sa atin. Hanggang sa kapanahunan na to. Amen po ba mga kapatid? Yan, paano ba kang makikinabang? Kung bakit nga ba pag naging makatwiran ako at maging banal, kahit na minumura ako ng mga kapitbahay ko, katrabaho ko, pamananatili pa rin ako makatwiran at banal? Yes, amen. Yes, amen. Bakit ang Panginoong Jesucristo ba, sa tingin nyo, hindi lang, minura lang ba yun? Hindi, binabato nga siya, dinuduraan nga siya. Sinasaktan. Ikaw, hindi ka pa nakaranas ng gano'n. Hindi natin i-compare ang sarili natin sa Panginoong Hesus. Pero, masasabi ko lang mga kapatid, wala pa tayo sa kalingkingan. Yes, amen. Kaya kapatid, napaka-bless po natin. Kung makarinig ka man ng mura, huwag pansinin. Sabihan mo na lang siya kung ano yung dapat mo sabihin sa tao na yun. At tumahimik ka na lang. Kasi, ganyan madalas ko narinig. Kahit biro nila sa akin, na minura nila ako, biro lang sa kanila yun, sa akin hindi. Pero, tumatahimik na lang ako. Sabi ko, Lord, kayo na bahala sa mga bunganga ng mga tao nito. Pero hindi ko naman sinabing parusahan mo sila, kayo nang bahala. Pero nakaraan nga, di ba? Muntik trangkasuhin yung isa, yung palamura sabi. Diba, muntik trangkasuhin talaga. Nagka-surprise pa. Tapos biniro ng tito ko. Yan kasi palamura ka, pinaparusahan ka na ni Papa Jesus, sabi ng tito ko. Tapos natawa lang ako, sabi. Basta ako labas ako sa usapan nila, nakikinig lang ako. Pero, ganun pa man, mga kapatid, ano man yung pinagdadaanan natin na kahirapan, ano man yung mga tao na nakakaasar, na naririnig mo lagi mga bunganga nilang negatibo, ipanalangin mo. Panalangin mo. At ipakita mo yung buhay mo nagsasalita na may Diyos ka. Kasi hindi mo naman sila makumbinsi. Mahirap ipilit sa tao na ikaw ay Kristiyano. May kita nila, ako, pinaghihisikapan ko po yun sa trabaho. Kasi sila puro inom.
tinatanggihan ko talaga. Sige, mag-inom kayo. Though, yun nga lang, yung ulam talaga, yun talaga yung number one ko. Pinagpipray ko din yung ulam na yan. Lagi na lang tayong palya dyan. Pero salamat sa Diyos, kahit pa paano, di ba? Nakakasurvive tayo. Kasi hindi ko mapili talaga yung ulam dun. Pero yun nga, pakiblash nga po, kapatid. Sa unang mga taga-Corinto, 9:22, pakibasa po. Sa mga mahihina, ako'y nagaling mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao upang sa lahat ng mga paraan ay maligtas ko. Amen. Amen. Alam mo yung binasa ko to, nakita ko yung parang may part akong nakita sa naranasan ni Pablo. Sa naranasan ko ngayon. Kasi alam ko na mas may alam ako sa kanila. Kahit sa literal, hindi naman usapin dito yung may tinapos ka na degree. Pero ako, alam ko may alam ako. Pero hindi yun yung pinupunto ko dito mga kapatid. Kung ano yung level nila, nakikilabel ako, pero hindi ko ginagaya at hindi ko sinasaluhan yung mga gawain nila. Makisalubilo tayo, pero makisama tayo, pero huwag nating gayahin ang mga ginagawa nila. Nakita ko nung binabasa ko po ito, tama nga pala. Salamat sa Diyos kasi may mga nakasulat na ganito, na naisulat ng apostol, mga apostol, na naglingkod sa ating Panginoong Kristo. Bakit? Bakit siya nag-aaring mahina? O kung malakas man siya o marunong, para mahikayat yung mahihina. Ano ba yung mahihina sinasabi dito? Malakas ba sa katawan? Hindi. Mahina sa katawan? Hindi. Mahina sa pananampalataya. Mga mahina na walang alam sa Diyos. Diba? Sa lahat ng mga bagay, nakibagay ako sa lahat ng mga tao. Pero hindi niya ginaya yung mga ginagawa ng mga tao. Upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. Diyan po ako nahihirapan. Pero salamat sa Diyos, kinakaya natin. Kakayanin natin mga kapatid, magpatuloy lang po tayo. Marami talagang bumabalakid, maraming balakid. Hindi naman mawawala sa buhay Kristyano. Kagaya niyan, mga tao, oo talaga, na isa sa number one ko, na problema is yung mga tao. Bakit? Puro bisyo, puro ganito ganyan. Tapos yung biro sa kanila, hindi na maganda. Pero yun, gano'n pa man, pinapasa Diyos ko ang lahat. Kasi hindi ko naman kayang baguhin ang mga tao. Ang Diyos ang magbabago sa kanila. So yan, may next verse po ba? Kaya sa mga taga-Roma 12, 13 hanggang 15, pakibasa po. Pagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging magpauloy. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiyusi. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Ay galak kayo sa nangalangalak. Hindi kayo sa masisisiya. Amen. Kompleto, di ba? Sa mga banal, sa mga kapatiran, okay? Magpatuloy tayo. Pagpalain ninyo na sa inyo yung nagsisinusik. Ang dali po ba yan? Very easy po ba yan? Yung inuusig ka na, minumura ka na, sinasabihan ka na ng kung ano, i-bless mo pa. Madali po ba yung mga kapatid? Mahirap. Pero, kakayanin. Let the Spirit move in your heart, in your life, in your mind. Kasi bakit? Mahirap man, magagawa mo. Isipin niyo, inaaway ka na, minumura ka na. Pagpapalain mo pa. Yun yung nais si Kristo. Hindi sa kanila yung credit, hindi sa'yo. Diba? Yung Diyos yung magbibigay sa'yo nun. Diba? May credit ka sa Diyos. Diba? Amen po ba? So yan, ano pa? Huwag daw sumpain. Huwag sumpain. Makigala kayo sa nagagala at makiiyak kayo sa mga nagsisiyak. So kung may magandang nangyari at may hindi maganda, lalo pa rin tayo nakikiramay. Sa kapatiran man o sa labas. Sa mga pamilya, kaibigan. Kasi minsan, check ko lang ako din, mayroon akong mga kaibigan sa social media na suicidal, mga depressed. Kinakausap ko sila, pinapipray ko. Bakit? Hindi ko man sila maabot, malayo yung mga bahay nila. Hindi ko man alam kung saan yung address nila. Hindi ko man kami magkita. Pinapaabot ko sa kanya na may Diyos siyang pwedeng lapitan. Na laging makikinig. Yun yung sinasabi ko. Pinapanalangin ko sila kasi bakit? Naawa ko sa kanila. Tignan nyo. Kompleto sila.
may kaya o mayaman, tapos depressed. Makapagtanong ka sa isip, kamusta naman ako? Ang hirap-hirap ng buhay ko. Tapos ikaw depressed. Pero hindi eh. Iba kumilos ang kaaway. Wala sa estado ng buhay ito. Usapin dito. Pag kumilos ang diablo, mayaman ka o mahirap, lahat naman may problema eh. Pero iba pag kumikilos ang diablo, lalo pag wala sa Diyos, nakakatakot yun mga kapatid. Diba? Mas delikado sila eh. Kasi prone sila saan? Sa suicide. Diba? Wasak ang buhay. Mga warak-warak ang mga buhay. Pero, pagpasalamat na lang natin mga kapatid. Tayo may alam. Ipaabot natin sa kanila. Nasa kanila yung desisyon katulad ng Sunday School kanina. Nasa kanila ang desisyon. Diba? Diba katulad nga kanina, share ko lang din, dalawang side po kasi yung sinasabi kanina sa rang ni Brother Joshua. Yung kanina tanong niya, paano? Tama yun, nasa desisyon ng tao. Pero, ikaw, may part din tayo bilang nag-invite at yung church na kinabibilangan na nag-invite sa baguhan na yon. May part, anong part po natin? May small part tayo na malaking bagay sa spiritual na kalalagayan. Yung ipagpanalangin mo sila, i-follow up mo sila, i-comfort mo sila. Part mo yun bilang Christian na nag-invite sa bagong Kristiyano na yun. So tama po yung kanina, nasa desisyon pa rin ng tao na yun, pero may part pa rin po tayo. Hindi naman natin sila pinipilit, pero may gagawin pa rin po tayo. Amen po mga kapatid. So dalawang side po yun. Sa in-invite mo, personal, at sa'yo na nag-invite, at sa church na kinabibilangan mo. Gagawin po natin yung trabaho po natin yun, spiritually. Hindi natin kailangan kulitin yung tao, tawagan mo na tawagin, hindi. Pag-pray natin, i-comfort natin. May time na pwede kayo magkita. So yan, natutunan ko rin po yung sa dati kong leader. So yan, tawag doon, basta yung ipa-follow up mo sila lagi, hindi naman necessarily i-visit mo. So yan, kailangan mong gawin yun. Tapos ipanalangin mo sila. So yan, salamat sa Diyos, mayroong pang susunod, pangalawang bahagi. Yan, ito na yung mahalaga sa atin. Sa atin, bilang mga Kristiyano, mga tagasunod. Pakibasa nga po. Dapat gawin upang may asa Sa Diyos sa buhay mo. Sa buhay mo, buhay natin. Ano ba yun? Number 1 dyan, pakiflash po. Yan, ang pagtanggap sa kamalian. Nakakalungkot lang, may ibang Christian sa ibang mga church. Alam mo, mapapastor, mapamembro, nakakalungkot. Na nakakaasar. Bakit ba kailangan yumabang? Tayo mo lang alam sa biblical context, biblical verses, counterfeits, mga doktrina. And yet, pag may konting mali lang sa'yo, na hindi mo naintindihan, na nakorek ka, galit na galit ka, ayaw mo pakorek, salita ng Diyos yun! Salita ng Diyos yun. Kaya mga kapatid, salamat na lang ako dahil bawat isa sa atin dito ay nakikinig. Amen po ba? So, yan ang dapat natin laging number 1. Dapat tumanggap tayo sa kamalian. Kung may mali ka, malaki, maliit, tanggapin mo. Kasi, yun yung mag-i-spark para sa bagong opportunities at bagong kaalaman. Kasi, kung yan lang yung level mo at hinangganan mo na yan, hindi ka mo na limit, ayaw mo na matuto. Ibig sabihin, tama ka lahat. Eh si God, paano na si God? Paano ka naging Christian kung ikaw yung tama? Dapat si God lagi ang tama. At yung buhay natin, lagi nag-absorb ng kung ano yung nais ng Diyos. Kung may mali ka, baguhin mo. Hindi mo babaguhin dahil malakas ka, magaling ka, matalino ka. Dahil mahal mo ang Diyos. Amen po ba? So, pakiflash po yung, yan. Sa Hope or Job, chapter 6, verse 24, pakibasa. Turuan mo ako. Turuan mo ako ang ako'y mamamayaman. At ipaunawa mo sa akin Kung ano ang aking pinagtatalahan. Amen. Tignan mo si Job. Tignan natin si Job, mga kapatid. Napakatuwid niyang tao, pero tignan mo sinabi niya, turuan mo ako at ako'y mamamayapa at ipaunawa mo sa akin kung ano ang aking pinagkasalahan. Hindi pa siya assure kung nagkasala siya o hindi. Tinatanong niya sa Diyos. Bakit? Kasi matuwid man siya, hindi niya inaaring matuwid talaga yung sarili niya. Parang basahan lang siya sa harapan ng Diyos. And yet, sumusunod siya kasi mahal niya ang Diyos. Yung po yung dapat natin matutunan. Tanggapin natin yung pagkakamali natin. Ayon sa banal na kasulatan. Hindi sa sinabi ng membro mo or ng kapatiran mo. Or kung magsabi man yung leader mo na malapit sa Diyos, hindi tanggapin mo. Galing sa Diyos yun eh. Binabahan niya lang sa'yo eh. Hindi yung hindi mo tatanggapin, gagawin mo sarili mong gusto.
Nakakalungkot isipin. Sa ibang mga church, gano'n eh. Kanya-kanya. Hindi, ito yung sinabi ng ito yung narinig ko eh. Paano kayo nag-iglesia? Paano kayo naging isang church? Paano kayo nagkakaisa? Kung may, di ba? May kanya-kanya kayong mga doktrina. Di ba? So yan, next po. Yan. Ito, kahit ako dito, hirap ako. Bakit mga kapatid? Ang hirap magpigil sa galit. Minsan naiinis ka, pero Lord, kayo na bahala. Yung gusto mo na manakit minsan, pero hindi. Tumatahimik ka na lang kasi alam mo yung dapat. Hindi mo kailangan magwala, hindi mo kailangan salita agad-agad. Kagaya sa trabaho. Naasar ako minsan kasi puro na lang ba mura yung biro? Puro na lang ba kayo sigarilyo? Nakakasar para pag sa isip-isip ko, para sarap pag yung mga bunga nito, mga mura na mura, sigarilyo na sigarilyo, walang magandang lumalabas sa mga bunganga. Tapos, di ba? Pero hindi. Ano ba yung pagpapakumbaba na nais ng Panginoon? Yung mababa ka. Kahit na yung tao na yan, mababa pa sa kakayahan mo. Pagpakumbaba ka, mas mababa pa sa kanya. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag si Satanas na yung dumadali sa'yo, magpapakumbaba ka pa. Kumapang ka na. Yung sasabi dito, pagpapakumbaba, saan? Unang-una sa Diyos. Sa kapwa mo Kristiyano at sa labas. Diba? Pakiblas siya po yung verse. Sa Santiago 4Gs, pakibasa po. Mga nakababa kayo sa kanil ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Yan, number 1 yan. Sa unang-una sa Panginoon. And hindi na tayo after sa itataas tayo. Kung itaas man tayo ng Diyos, masaya na ako sa spiritual na kalalagayan. Kahit di na ako yumaman. Hindi ko naman yan pinapangarap eh. Yung magkaroon lang ako ng sariling bahay, masaya na ako. Kahit di na kotse, hindi na kung ano-ano. Yun lang. At magawa pang isang panumbahan yung bahay na yun. Parang blessing, di ba? Ano pa, pakinext nga po. Yan, sa unang Pedro 5:6, pakibasa po. Kaya kayo'y mga makababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahon. Yan, ang linaw. Magpakababa. Saan? Sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Upang Diba? kayo'y Di na tayo, salamat na lang sa bonus. Dahil, bonus na yung itaas tayo. Si God na bahala doon kung anumang aspeto tayo itaas. Pero, yung mahalaga dyan, magpakababa tayo sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng makapangyarihang kamay niya. Ibig sabihin, magpahawak ka, hindi ka yung hawak sa Diyos. Maling-mali yung mga iba ngayon eh. Isama mo yung Diyos sa plano mo. Hindi! Plano ng Diyos. Yun yung gawin mong plano. Amen po ba mga kapatid? Next. Yan. Ang palagiang komunikasyon sa Diyos. Ano yung komunikasyon na yan? Magpe-pray ako tuwing 3:00. Ganun lang ba yun? Hindi, magpe-pray ako, kakain na eh. Ganun ba yun? Hindi, mga kapatid. Yung palagiang komunikasyon, nangungusap yung puso mo sa Diyos. Ano ba yung nais niya na dapat mong gawin? Pag may problema ka man o wala, masaya ka man o malungkot, kakausapin mo si God. Amen. Diba? Kumukonekta yung puso mo, yung espiritu mo sa Kanya. Kahit mahirap yung panahon, kahit masaya. Papasalamat ako sa Diyos kasi nung nagbiyahe kami kahapon, nasiraan yung motor. Pero, may natutunan ako doon. Paano nasira? Tanggal yung kable ng silinyador. Isang oras na higit ginawa yun. Isang oras din kami naglakad. Napunta kami ng sa Santa Cruz, Manila. Layo na, 1 kilometro mahigit kami naglakad. Tinulak ko motor. Pero, pinagpapasalamat ko sa Diyos. Siguro 2 oras kami natinga doon dahil kasama yung pagre-repair. Nung paalis na kami, bigla na lang, si Holy Spirit yun, alam ko. Napapa-worship ako kasi bumabiyahe kami. Gusto ko umiyak habang naka-helmet ako. Kaso, baka makita ni Tito kasi sira yung, yung visor. Pero hindi yun. Yung Holy Spirit, nag-worship ako habang umaandar yung motor na nakaangkas ako. Bakit? Hindi ko naman gusto yun eh. Hindi ko pinili na, mag-worship. Hindi. Yung conviction ko nandun sa Holy Spirit. Bakit kinumbik ako ni Holy Spirit? Many times or sometimes, gano'n talaga. Nasa biyahe. So, ano po ba yung communication dyan? Sa sinasabi dyan? Pakiflash nga po. Sa mga awit 27:8, pakibasa po. Nang iyong sabihin, hanapin niyo ang aking mukha. Ang aking puso ay nagsabi sa iyo. Ang iyong mukha, Panginoon, ay Kaya hanapin ko.
Yan, malinaw. Yan yung komunikasyon sa Diyos. Hanapin mo yung mukha niya. Spiritually speaking nga, hindi literal ah. Ibig sabihin, manalangin ka. Hindi yung manalangin ka ng maraming satsat. Yung puso mo kumukonekta sa Kanya. Na hinahanap mo siya. Na gusto mong marinig yung tinig ng Diyos. Nahihirapan ka. Minsan inaabot ka ng 3 oras sa panalangin, hindi oras yung pinag-uusapan. Minsan minuto lang makakonekta ka sa Diyos. Bakit? Kapag handa yung puso mo sa harapan niya. Nagpapakumbaba, nagpapasakop sa Diyos, at hinahanap siya. Yes. Spiritual. Didingin ka naman yung kakausapin ka niya para kayo nagba-Viber, para kayo nag-video call. Parang ganon, pero spiritual na kalalagayan nito mga kapatid. Naranasan ko yun minsan sa buhay ko, na parang malapit yung Diyos sa aking tenga. Ngayon, sinisikap ko uli, maranasan yun. Pagsikapan natin mga kapatid, kakayanin yan. Yun yung gusto ng Diyos. Amen. Bonus na lang yung mag-set tayo ng schedule, alas 3, kung anong oras. Pero, paglaanan mo ng oras ng panalangin ng Panginoon. Kausapin mo siya. Panalangin mo rin yung mga tao. At yung pamilya mo, sarili mo rin. Gusto daw kasi ng Diyos, lagi tayo lumalapit sa Kanya. Amen po ba? So yan, next po. Yan, sa unang mga taga-Thessalonica, 5:17-18. Sabi diyan, magsipanalangin kayong walang patid. Yan yun, isa na yun dyan. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo. Sa lahat, good or bad. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Yun yung nais pala ng Diyos eh. Manalangin tayo, di ba? Without ceasing. Seasonal or not seasonal, di ba? Ibig sabihin wala tayong pipiliing araw. Bawat araw. Ako, aminado ako, hindi ako laging napanalangin na yung straight, mahabang oras. Ilang minuto lang, pero alam ko, minsan, hindi naman lagi, minsan, pagkakonekta ako sa ating Panginoon, nararamdaman ko siya na parang malapit sa akin. At meron na papapap sa aking isipan na ito yung gagawin ko, ito yung dapat ko matutunan. Sa pag nag-i-study rin tayo, ganun din po. So ano po ang next po? Yan. Ito yung mahalaga eh. Mahalaga din ito eh. Ang pagsasabuhay sa kalooban ng Diyos. Bakit nga ba? Paki-flash po. Sa Tito 2, G, so sa Titus, sabi dyan, Huwag magdaya, kundi magpakita ng buong buting pagkakapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay Aral ng Diyos na ating tagapagligtas. diba? Ang linaw. Ang linaw dyan. Dapat, yung ating pakikinig sa salita ng Diyos, hindi yung labas sa kabilang tenga. Pagsikapan natin, kahit na nahihirapan tayo, subukan natin, ipamuhay, ulit-ulitin natin kahit na magkasala na konti. Lord, sorry Lord, di ko na ulitin. Repent. Kasi yung repentance, hindi naman yung isang bagay lang eh. Pag sinabing repentance, sinasabuhay mo yung repentance mo. You turned around from the sinful life to what? To what Christ wants you to live. Diba? Yung buhay na nais ng Diyos eh, na ipamuhay mo. Yun po yun. Ano pa? Yan. babahagi. Kagaya ng kanina, diba? Ang pagbabahagi sa mga tao ng salita ng Diyos. Ano ba yung sinasabi niya sa Jude or sa Judas 1:23? Ang mga iba'y iyong iniligtas. Nag-aagawin niyo sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot. Na inyong kapuntaan pati ang nagbibiladong isa ng laman. Yan. Trabaho natin yan, mga kapatid. Sa pamilya natin, alam niyo pa, nanganganig sila sa impyerno. Hindi. Kahit hindi natin masyaran. Pakita mo Kristiyano ka. Paano? Kumilos ka ng naayon sa kalooban ng Diyos. Kasi hindi naman natin papiplis, Christian ako, dapat ganito. Hindi mo kailangan magpa-monitor. May nakakita man o wala sa'yo na tao. Si ganda lang ang tignan mo. Tignan mo siya, Lord, para sa itong ginagawa ko, ginagawa mo yung mga bagay na parang pinaglilingkuran mo si Kristo. Lahat ng mga bagay ito, mga kapatid. Yun yung lagi kong nare-remind sa sarili. Ay, nga pala, no. Dapat ganito pala. Kasi bakit? Meron tayong mga dapat iligtas sa labas. Hindi dahil malakas tayo o matalino o dahil
Di ba? Tayo lang yung tama, hindi. Si Kristo ang kaligtasan at tayo ay instrumento niya. Dapat natin silang abutin. Pamilya, kamag-anak, kaibigan, katrabaho. Meron tayong purpose, mga kapatid. At may time na makapagbahagi tayo sa kanila. So yan, ako, tumatayin lang dito ako sa mga katrabaho ko. Pero, nasa na kanila yun kung tanggapin nila si Kristo. Pero, pinapanalangin ko sa Diyos yun na may time talaga na makakapag-share ako sa kanila kahit pa paano. So yan, yun po yung trabaho natin, pagbabahagi sa mga tao ng salita ng Diyos na mismong ating sinusunod ha. Hindi magbahagi ka tapos di mo ginagawa. Gawin mo rin po. Gawin rin po natin. Gawin po natin lahat. So yan, lastly, paki-flash po. Ang Pagmamahal sa Diyos yan, ng higit kaya sa lahat. kanina. Yan yung tinanong ko po kanina, Brad. Ang pagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat. Tama yung sagot kanina. Sa Mateo 22:37. Paki-flash po. Bigyan mo. Yan, kakalakip nun. Sabi diyan sa unang Juan 5:3-4. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating rin ang kanyang mga utos. At ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Sapagkat ang sinumang kinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagkatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa mga tuwid ng ating pananampalataya. Amen. So tama yung kaninang sagot po sa Sunday School. Pag-ibig sa Diyos, unang-una, at sa kapwa. Ano to? Ito pa. Ito yung tunay na pag-ibig sa Diyos. Sinasabing pag-ibig sa Diyos, yung pagtupad sa kanyang mga utos. Bakit nga ba hindi mahirap sa taong umiibig sa Diyos yung pagsunod sa kanyang mga utos? Bakit? Kung sino mang pinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanglibutan. Ibig sabihin ng dumadaig, ginagapi niya yung takbo ng sanlibutan. Palihit siya. Kumbaga against the flow. Hindi ka tumutulad sa mga ginagawa na nasa sanlibutan. Hindi ka nagpapakompromise. Gumagawa ka ng paraan. At yan yung isa sa mga natutunan ko na hindi na dapat pa magpa-compromise. Gagawa ako ng paraan, gagawa tayo ng paraan para may panatili yung katwiran natin sa harapan ng Diyos. Kasi yun yung gusto niya eh. Yung pag-ibig sa Kanya, hindi basta-basta. Yung pagtabad sa kalooban niya, hindi basta-basta. Yun yung pinakamahalaga sa Kanya, ikaw na kumikilos, hindi yung meron ka. Ikaw mismo, yung buhay mo na inaalay mo sa Kanya. Meron pa po ang next verse doon. Sorry. Pakibalik na. So yan po yung pinakamahalaga sa anim na dapat nating gawin. Yung pagmamahal sa Diyos nang higit sa lahat. Siyempre, yun naman talaga yung kasi, di ba sinasabi nga sa unang Korinto 13, 1 hanggang 3, kahit na naman kakayahan ng isang tao, Kristiyano, kahit pa mapalipat mo yung bundok, o kahit pa napakalakas mo, mabuhat mo yung earth, wala ka namang pag-ibig sa Diyos, walang kabuluhan lahat ng meron ka. Pag-ibig yung endpoint dito mga kapatid, Yes, na dapat nating isabuhay. Dapat nating pagpagalan, dapat nating pagtrabahuhan. Kasi doon naman kapag natutunan talaga natin yung pag-ibig sa Diyos at umibig sa Diyos at sa kapwa, wala makakapigil sa atin. Amen po mga kapatid. So, sa bilang conclusion po, pakibasa po. Ngayon po ay malinaw na sa atin na mas dapat pakinabang ng Diyos ang ating kapwa at ating mabuhay bilang kasunod ng Panginoong Jesucristo. Yan. Malinaw. Una yung Diyos, sunod kapwa. Kung makinabang ka, yung pagiging mabuti mo na lang yun. Yung pagsasabuhay mo ng pag-ibig, kabanalan, katwiran, sa harapan ng Diyos at sa mga tao. Bonus na yun eh. Hindi ko pagpalain ka ni Lord. Praise God. Diba? So, bilang application po, lastly, pakibasa sa mga taga-Efeso 5:1 hanggang 2. Kaya nagsimulan sa Diyos, gaya ng mga anak na minamahal. At pasilakat kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Cristo sa inyo. At ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na ating nakandong sa Diyos upang maging samyo ng masarap amoy. Amen. Napakaganda ng verse na yan. No? Bakit yan naging application? Magsitulad tayo sa Diyos, na gaya ng mga anak na minamahal. At magsilakad kayo sa pag-ibig. Andyan yan, pag-ibig. Magsilakad tayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo. Yan yung number 1 na kulang natin mga kapatid. Aminado ako dyan sa sarili ko. Na
pinaghihirapan ko ngayon. At ibinigay sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Pinaka-best sacrifice offering ating Panginoong Isus para sa atin dahil mahal niya tayo. So tayo naman, it's time, mga kapatid, na tayo naman magbalik ang pag-ibig sa Diyos, sa tao, at sa kapatiran. So yan, hanggang dito lang po yung ating mensahe. Maraming salamat po sa ating Diyos na buhay sa nagpagdaan ng mga talakayin at dalangin ko po na paunin natin itong mga napag-aralan natin at maisabuhay natin at maibahagi natin sa ibang mga tao. At bilang pagtatapos po, close ko lang po yung ating message.